Magandang araw mga ka-farmilya. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magtatanim ng lettuce na hindi na natin kailangan gumamit ng cups. So tara, simulan natin. At ito ang ating mga kailangan para sa ating pagtatanim. Kailangan natin ng foam. Ito ay nakuha ko lang dun sa nasira naming upuan. Bahala na kayo kung saan kayo makakakuha ng libre. Ako kasi mahilig ako sa DIY. Hanggat makakaiwas ako sa mga gastusin, umiiwas ako. Tapos yung ating panggayat sa ating foam or pwede rin gunting. Basta kung saan kayo komportable. Tapos yung sangkalan at syempre yung ating itatanim. So yun. Una, ikakat muna natin itong ating foam dun sa size na papasok dun sa butas ng ating NFT, dun sa butas ng ating PVC pipe. So, atin nang gayatin. So, yun, matapos natin gayatin sa size na gusto natin, kailangan nating hiwain yung hanggang gitna. Ihiwain natin ito hanggang gitna dahil dito natin iipit yung katawan ng ating punla na lettuce. So, yun. Tapos, hiwa ulit. Matapos nating hiwain yung ating mga foam, kailangan nating linisin. Ito yung isang part na nakakalimutan ng marami sa atin, yung pagdi-disinfect o paglilinis ng ating foam na pagtataniman. Akala natin minor lang yon, pero napaka-crucial ng stage na to kasi ito yung isa to sa magdidikta kung lalago ng mabilis ang lettuce mo o mamamatay. Kasi ito kadalasan yung merong bakterya at mga fungus. So, wag natin kakaligtaan itong stage na to. Malaking bagay ito, hindi marami lang nakakalimot sa stage na to. So, ganito lang, lilinisin natin sa tubig, tapos lalagyan natin ng baking soda yung tubig. Lalagyan natin ng baking soda kasi itong baking soda, ito yung nakakatulong para makaiwas sa mga molds yung ating halaman. Mas maganda kung meron kayo ng hydrogen peroxide. Ako kasi naubos na yung hydrogen peroxide ko. O yung mas kilala natin sa tawag na agua oxinada. Yun, lalahukan lang natin noon. Kadalasan isang takip lang noon ihahalo mo sa tubig na pinaglilinisan mo. Wala namang exact amount na kailangan. Basta hahaluan mo lang yung tubig kasi yun din yung nagtatanggal ng bakterya sa ating mga foam para sa ating halaman. Napaka-crucial lang stage na to. So ngayon na nalinis na natin, ready na to na paglipatan ng ating mga punla. So atin na ang kukunin. Makikita nyo sa ibang tutorial, nililipat nila kapag 3 to 4 leaves na yung kanilang mga seedlings. Pero ako, kahit 2 leaves lang, basta may sumibol na, para sa akin nililipat ko na. Bakit? Kasi kapag ganito, mas madali pa siyang hugutin sa kanyang taniman kasi yung ugat niya kukunti pa. Samantalang pag 3 to 4 leaves na, tapos ganito ang style mo ng pagpupunla,
magkakaikis na, magkakabuhol na yung kanilang mga ugat. O ang tendency noon, napuputol talaga ang ugat, hindi mo may iwasan. Mas malaki yung chance na mas maraming ugat na napuputol. So yun, ganun lang, iniipit lang natin. Tapos maganda, nakalabas syempre yung ugat sa ilalim. So, ganyan lang. So yun, matapos nating mailagay sa mga foam yung ating mga halaman, ililipat natin sa ating PVC. Yung ating PVC na gamit ay 2 inches lang. Kaya napakaganda nito kasi napakaganda ng ganitong method kasi walang maliit yung chance na mag-overflow yung tubig. Kasi kadalasan kapag 2 inches ang PVC pipe natin, tapos malakas yung ating water pump, nag-overflow kapag gumagamit tayo ng cap at saka malalago na yung ugat ng ating lettuce. Kapag malapit na silang anihin, malalago na ang kanilang ugat. So malaking chance na mag-overflow. At kung nakaganito, wala kang aalalahanin kasi maluang yung gilid ng dadaanan ng tubig. Mapapansin ninyo itong katabi niya ay nakakap pa sila. Mayaman pa ako sa kakupit nitong batch na to. Dito nang problema na kami sa kakupit. So ito yung mas nakakatipid na paraan. Yung mga susunod na batch puro ganito na lang. Mapapansin ninyo kapag pag malakas yung inyong water pump, yung mga nasa unahan na yon, may tendency sila na maanod, lalo na kapag hindi pa nag-absorb yung ating foam ng tubig. May tendency na maanod na pag nadaanan ng flow ng tubig, sa halip na sumipsip siya ay lumulutang. Nagkakaroon ng ganyang chance, kaya sabi ko kanina sa inyo, yung cut nyo ng styrofoam, ng foam, yung cut nyo ng foam ay depende sa butas ng inyong PVC pipe. Yung sa akin, nilalakihan ko ng konti para at least, at tinatangkadan, mas maganda kung tatangkadan nyo para kung sakaling maaanod, sasabit sa gilid. Sasabit sa gilid yung foam. Kapag ganun yung pag ganun yung foam nyo, yung naanod, pero kapag ganitong uri na pakita mo ito. Kapag ganito, kita mo naman sa foam na nag-absorb ng tubig, hindi na yun maanod. Pero may yan no, hindi na sila maanod niyan. Yung basang-basa, kita mo. Pero nangyayari lang naman yun kapag malakas talaga sobra yung iyong pump. Minsan lang yung nangyayari.
Kadalasan naman sa pump may mga regulator, may pahinaan, may palakasan. So huwag yung palakasan. Lalo na kung 2 inches PVC pipe lang ang gamit nyo. Huwag yung masyadong palakasin. Ako kasi nung una-unang gamit ko ng 2 inches PVC, akala ko ang takaw sumipsip ng tubig ng ating mga lettuce. Kasi ubos agad ng ubos yung nasa lalagyan. Tapos in-observe ko ng matagal, nakita ko nag-overflow yung ibang pipe. Yun. Doon, hininaan ko na lang. At nung mahinaan ko, wala, hindi na ulit ako naka-experience ng gano'n. Yun, natapos na natin lagyan yung ating mga pipes ng ating mga punla. Itong natitira, wala pang laman kasi gusto kong palipasin muna yung siguro mga 1 linggo. Tapos saka ko sila tataniman para hindi sila sabay-sabay, para laging may bagong batch para sa ating mga customers. So yun, natapos na naman tayo sa isa na naman nating video. Kung meron kayong mga katanungan, mga comments, suggestions, pwede kayong mag-iwan ng comment sa baba at aking pong babasahin at sasagutin. Huwag po rin natin kalimutang mag-like and subscribe po sa ating channel kasi napakarami pa po natin na ipapakita mga DIYs kung paano makakatipid, mga techniques na subok ko na po bago ko ipakita at ituro sa inyo. So yun, maraming salamat po.